Ginimbal ang Metro Manila sa mga huling araw ng taong 2025 ng isang trahedyang hindi pangkaraniwan. Isang mabait at mapagbigay na babaeng negosyante ang nagbayad ng kanyang sariling buhay. Ang salarin ay walang iba kundi ang taong kanyang tinulungan at minahal na parang sariling kadugo. Ang kabutihan at pagpapatawad ay sinuklian ng pinakakarumaldumal na plano na ikinubli sa likod ng marangyang anyo. Ang matinding inggit at walang hanggang kasakiman ay nag-anyo sa isang dalagang may milyon-milyong tagasunod upang maging isang madugong demonyo. Ang habulan sa madilim na kalsada. Musika noong bisperas ng bagong taon, ang Metro Manila ay dapat sanang nalulunod sa liwanag at diwa ng kapistahan. Ngunit sa isang tahimik na bahagi ng SLEX, South Luzon Expressway, patungo sa industrial na lungsod ng Santa Rosa, Laguna, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang katahimikang iyon ay binasag ng umaatungan na makina. Isang puting Lexus G460 ang humaharurot na parang palaso sa kalagitnaan ng gabi. Ang karayom ng speedometer nito ay tiyak na lumampas na sa lahat ng limitasyon ng kaligtasan. Ang nagpapatrulyang pangkat mula sa Highway Patrol Group, GE, na nakaduty sa malapit ay agad na napansin ang kakaibang pangyayari. Nagbigay sila ng senyales upang huminto, ngunit ang naging tugon lamang ng marangyang sasakyan ay ang lalo pang pagpapabilis. Tila nagbibigay ng isang nakakabaliw na hamon. Nagsimula ang habulan. Ang Lexus, gamit ang taglay nitong lakas, ay patuloy na nagmamanyobra at mapanganib na lumilipat-lipat ng linya. Ang chopper nito ay tila kabisadong-kabisado ang daan. Bigla itong lumiko ng pakurba sa isang madilim na kalsada na wala sa karaniwang mapa ng patrolya. Ang pulang ilaw sa likuran nito ay huling beses na nag-ilaw bago tuluyang naglaho sa likod ng isang matalim na liko. Naiwan ang dalawang pulis sa isang tila labirintong mga kalsada sa isang walang pangalang industrial park. Nawalan sila ng bakas. Ang natagpo ang sasakyan at bangkay. Matapos ang ilang minutong paghahanap na walang bunga, nagpa siya ang pangkat ng patrolya na bumalik sa pangunahing kalsada upang mag-ulat. Ngunit nang sandaling iyon, ang ilaw ng kanilang sasakyan ay may nahagip na hindi pangkaraniwan. Nakatago sa isang dead-end na kalsada at halos matakpan na ng mabababang puno at masukal na damo ay ang puting Lexus. Ang sasakyan ay basta na lamang iniwan. Ang mga pinto ay hindi nakakandado. Ang makina ay naglalabas pa rin ng init. Walang tao sa loob. Isang masamang pakiramdam ang bumalot sa lugar. Sa loob ng sasakyan, isang mamahaling designer bag ang naiwan sa passenger seat. Ang amoy ng mamahaling pabango ay nananatili pa rin, humahalo sa isa pang amoy, isang malansang amoy na hindi mailarawan na walang sinuman ang nagnanais na alamin. Alinsunod sa pamamaraan, isa sa mga pulis ang naglakad patungo sa likuran ng sasakyan. Binuksan ang trunk. Ang unang kumuha ng kanilang pansin ay hindi isang maleta, kundi isang napakalaking itim na sako na gawa sa tela. Ito ang uri ng lalagyan na karaniwang ginagamit ng mga botike ng wedding gown upang itago ang kanilang mga pinakamagarang damit. Ngunit ang kakaibang pagkakabukol nito ay nagpapakita na hindi damit pangkasal ang laman nito. Nang dahan-dahang buksan ang zipper sa ilalim ng kumukurap na ilaw ng flashlight, isang nakakakilabot na tanawin ang tumambad na nagpatigil at nagpayelo sa dalawang batikang pulis. Sa loob, isang nakabaluktot na katawan ng isang nakababatang babae ang nakahandusay. Ang kanyang katawan ay sapilitang isiniksik ng walang awa. Ang mahaba at itim niyang buhok ay nakakalat at nagtatakip sa bahagi ng kanyang mukha na nangingitim na. Sa leeg ng biktima ay may malalim at madilim na marka ng pagkakasakal. Hindi mapapasubali ang ebidensya ng isang kaso ng pagkakasakal hanggang sa mamatay. Buo pa rin ang kanyang mga damit, ngunit magulo ito na nagpapahiwatig ng isang desperadong pakikibaka upang manatiling buhay. Sino ang biktimang ito? Bakit siya pinatay at ang kanyang bangkay ay itinapon ng ganoon kalamig? At ang pinakamahalaga, paano naglaho sa dilim ng gabi ang chopper ng sasakyan, ang walang awang salarin? Ang pag-uwi ng asawa sa walang taong bahay. Malalim na ang gabi. Isang marangyang sasakyan ang dahan-dahang gumulong at huminto sa harap ng gate ng isang malaking mansyon sa Forbes Park, Makati. Bumaba si Victor Navarro sa sasakyan. Ang balikat ng kanyang suit ay nagpapahiwatig pa rin ng kaunting pagod pagkatapos ng isang pulong na tumagal hanggang 10 oras ng gabi sa Central Business District.
Binuksan niya ang kandado, dahan-dahang itinulak ang gate, at ipinasok ang kanyang sasakyan sa garahe. Bumukas ang pangunahing pinto at sinalubong siya ng tahimik na hangin. Nakapatay ang mga ilaw. Ang malaking bahay ay nalulunod sa ganap na katahimikan. Lenny, nakauwi na ako. Ang kanyang tawag ay umalingaw at naglaho sa loob ng silid na walang anumang tugon. Mia, tinawag niya ang pangalan ng kanyang inampong kapatid. Gayunpaman, nakakapanibagong katahimikan lamang ang sumagot. Binuksan ni Victor ang ilaw sa sala. Ang mainit na dilaw na liwanag ay kumalat, ngunit hindi nito nagawang palayasin ang pakiramdam ng kahungkagan. Niluwagan niya ang kanyang kurbata at ipinatong ang kanyang briefcase sa ibabaw ng mesa. Ang lahat ng bagay sa bahay ay mukhang maayos pa rin. Sa hapagkainan, ilang mga plato at baso ang nalinis na. Nag-iwan lamang ito ng isang pitsel ng fruit juice na tila kababawas lamang. Umakyat siya sa itaas at pumasok sa master bedroom. Walang tao sa kama. Ang kumot at bedsheet ay maayos na nakatupi. Lumipat siya sa kwarto ni Mia, bahagya lamang nakasara ang pinto nito. Wala rin sinuman sa loob. Isang kakaibang pakiramdam ang nagsimulang gumapang. Kadalasan sa ganitong oras, kung hindi siya nagpe-perform sa club, si Mia ay nasa kanyang kwarto at nakikinig ng musika. Samantalang si Lenny, gaano man siya kabisi, ay tiyak na magpapadala ng mensahe upang magbigay alam. Inilabas ni Victor ang kanyang cellphone at tinawagan ang numero ng kanyang asawa. Mahaba ang naging pagring ng telepono na sinabayan ng mabigat na katahimikan sa kabilang linya. Walang sumasagot. Sinubukan niyang tawagan si Mia, pareho lang ang naging resulta. Tumayo siya sa gitna ng maluwang na sala, tinitingnan ang paligid ng bahay na tila napakatahimik. Ang pendulum clock sa pader ay patuloy sa regular na pagtik nito, ngunit ang tunog nito ngayon ay tila napakakaiba. Hindi niya alam na sa ibang lugar, ang pinakamatinding trahedya ay dumating na sa kanyang pamilya. At ang katahimikang ito ay simula pa lamang ng isang malaking bagyo. Ang pagdating ng mga investigador. Ang katahimikan sa mansyon ay binasag ng walang patid na pagtunog ng doorbell. Si Victor Navarro, taglay ang lumalalang pagkabalisa, ay nagmamadaling binuksan ito. Sa labas, dalawang lalaking nakasibilyan ang nakatayo na may seryosong mukha. Ipinakita nila ang kanilang mga tsapa. Magandang gabi po, sir. Kami po ay mga investigador mula sa PINTSID. Totoo po bang ito ang tirahan ni Ginang Leonora si Navarro? Tumango si Victor. Nagsimulang tumibok ng mabilis ang kanyang puso. Opo, ito nga po ang bahay namin. Ano po bang problema? Nakikiramay po kami at kailangan naming iparating ang balitang ito. Ang puting Lexus D406 na pag-aari ni Ginang Lenny ay natagpuan at nakatagpo rin kami ng isang bangkay sa loob nito. Batay sa aming inisyal na investigasyon. Ang biktima ay ang inyong asawang si Ginang Leonora si Navarro. Siya po ay pinatay. Tila nawala ang lahat ng tunog. Ang mundo sa ilalim ng mga paa ni Victor ay tila gumuho. Nagring ang kanyang mga tainga, wala na siyang ibang narinig kundi ang mga salitang siya po ay pinatay na patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Hindi na siya makatayong tuwid, sumuray-suray siya habang nakahawak sa hamba ng pinto. Ang pagod pagkatapos ng maghapong pagtatrabaho ay biglang nawala, pinalitan ng isang matinding pagyanig na nagpalumpo sa kanyang katawan. Hindi maaari. Kayo? Baka nagkakamali lang kayo? Kaninang umaga lang ay nagkita pa kami. Isang matinding kirot ang sumabog at sumira sa huling natitirang kahinahunan ng lalaki. Napaluhod si Victor. Walang pigil na umagos ang kanyang mga luha. Ang kanyang pag-iyak ay umalingaw sa buong bahay na kanina lamang ay napakatahimik. Binalot siya ng takot, kawalan at pakiramdam ng kawalang lakas. Hindi niya maintindihan, hindi niya matanggap na ang asawang kanyang minamahal, ang mabait na babaeng iyon ay hahantong sa isang napakalagim na wakas. Nang sandaling iyon, ang tanging alam lang niya ay nawala na ang lahat sa kanya. Ang pagsisiyasat at ang nakaraan. Sa formal na atmosfera ng interrogation room sa headquarters ng PINTSID, nakaupo si Victor Navarro sa harap ng mga investigador. Ang pagkabigla ay malinaw pa ring nakapinta sa kanyang blankong mukha, ngunit pinipilit niyang manatiling kalmado upang makipagtulungan. Ginoong Victor, nakikiramay po kami sa inyong pagkawala.
Ngayon, maaari po ba ninyong ikwento sa amin ng mas detalyado ang tungkol sa buhay ng inyong asawa na si Ginang Lenny? Anumang impormasyon ay malaking tulong sa aming investigasyon. Huminga ng malalim si Victor. Nakatitig ang kanyang mga mata sa isang blangkong bahagi ng kwarto. Si Lenny. Siya ay isang matatag at independenteng babae, panimula niya sa paos na tinig. Noong una kaming magkakilala, mayroon lamang siyang isang maliit na butike. Araw-araw siyang nagtatrabaho mula madaling araw hanggang hating gabi. Ang kanyang pagtitiyaga ang nagpaibig sa akin. Ikinuwento niya ang mga unang araw ng kanilang sabay na pagbuo ng karera. Tungkol sa kanilang maliit ngunit mainit na kasal. Hindi niya itinago ang pinakamalaking kalungkutan sa kanilang pagsasama. Hindi kami magkaroon ng anak. Iyon ang pinakamalaking pasanin sa kalooban ni Lenny. Palagi niyang pinapangarap na maging isang ina, ang mag-alaga ng isang tao. Ang kwento ni Victor ay nagdala sa mga investigador ilang taon na ang nakararaan nang dumaan ang kanilang buhay sa isang malaking pagbabago. Tapos isang araw, umuwi siya at nagkwento tungkol kay Mia na kilala niya ang babaeng iyon sa isang cave. Isang payat na estudyante sa kolehiyo, ngunit may napakaliwanag na kislap sa mga mata. Sinabi ni Lenny na nakita niya ang kanyang sarili maraming taon na ang nakalipas sa katauhan ni Mia. At dahil sa kanyang labis na pagnanais na mag-alaga ng isang tao, nagdesisyon siyang tulungan ang dalaga. Ayon kay Victor, ang pagdating ni Mia Andres ay nagdala ng sariwang hangin sa kanilang pamilya. Naging mas masayahin at mas abala si Lenny. Itinuring niya si Mia na parang tunay niyang nakababatang kapatid. Ibinuhos ang buong puso upang mamuhunan at gabayan si Mia. Mula sa isang ordinaryong estudyante, naging isang sensasyon sa social media. Hindi ko pa nakitang ganoon kasaya si Lenny. Ang tagumpay ni Mia ang kanyang pinakamalaking ipinagmamalaki, sabi ni Victor, habang isang anino ng kalungkutan ang dumaan sa kanyang mukha. Kahapon ng umaga bago kayo pumasok sa trabaho, naging normal ba ang lahat? Ganoon na nga, pagkumpirma ni Victor. Nang umagang iyon, sinabi pa ni Lenny na sa hapon ay maghahanda sila ni Mia ng isang espesyal na hapunan sa bahay para lang sa kanilang dalawa. May mahalaga akong meeting sa opisina, kaya alam kong gabi na ako makakauwi. Kaya, hindi kayo naghapunan kasama nila? Hindi, tumagal ang meeting ko hanggang gabi, giit ni Victor, isang alibi na saktong-sakto sa kronolohiya ng kanyang pag-uwi sa walang taong bahay. Nang dumating ako, walang tao sa bahay. Sa hapagkainan, may mga tira-tira ng hapunan na tapos na. Naisip ko na baka pagkatapos kumain, umalis si Mia para mag-perform at lumabas si Lenny para makipagkita sa kanyang mga kaibigan, o baka sumama kay Mia para magsaya. Tinawagan ko na silang dalawa. Pero walang sumasagot. Inisip ko lang na baka nasa maingay silang lugar, kaya hindi nila naririnig ang telepono. Kailangan naming makausap si Mia Andres. Siya ang huling taong nakasama ni Ginang Lenny. Mayroon po ba kayong numero niya? Ang direktang tanong na iyon ay bahagyang ikinagulat ni Victor, na tila puwersahang hinila mula sa kanyang malungkot na mga alaala. Tumango siya ng tila mekanikal. Meron. Siyempre meron. Inilabas niya ang kanyang cellphone, ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay ay ilang beses siyang nagkamali ng pindot. Ang kanyang panginginig ay hindi isang pagtatangka na may itago, kundi pagkalito ng isang taong labis na nabibigatan sa emosyon. Pero tinawagan ko na siya. Hindi siya sumasagot. Inangat niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Ang batang iyon, napakabata pa niya. Idolong-idolo niya si Lenny. Kung malalaman niya ito, madudurog siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ang ikinilos ni Victor ay ganap na nagpakita ng pag-aalala ng isang kapamilya. Isang taong kailangang humarap sa napakaraming trahedya ng sabay-sabay. Para sa mga investigador, si Victor Navarro sa ngayon ay isang kaawa-awang asawa. At si Mia Andres, mula sa pagiging saksi, ay maaari ring isang taong nasa panganib. Ang mahanap siya ay naging pangunahing prioridad. Ang dalawang mukha ni Mia. Habang nakikipagkarera sa oras ang Special Task Force ng PICSID, ang pangalang Mia Andres, o mas kilala sa kanyang stage name na Mia, ay naging sentro ng atensyon ng publiko.
Nakilala siya ng publiko sa pamamagitan ng isang modernong fairy tale. Isang inspirasyong halimbawa ng pakikibaka upang baguhin ang kapalaran. Ang pelus na kortina ng social media ay nagpinta ng isang perpektong larawan. Nagmula sa isang mahirap na pamilya sa isang maliit na bayan sa Iloilo, naging ulila si Mia sa maagang edad. Mag-isang nakipaglaban ang kanyang ina upang palakihin siya. Nang matanggap ni Mia ang balita na nakapasa siya sa isang unibersidad sa Metro Manila, inatake sa puso ang kanyang ina, nawalan ng kakayahang magtrabaho, at kinailangang umasa sa pangangalaga ng kanyang lola. Sa edad na 18, mag-isa siyang pumunta sa Maynila, inosenteng pumasok sa mundo ng kolehiyo, nag-aral sa umaga, at nagtrabaho ng sari-saring racket sa gabi upang makapagpadala ng pera sa kanyang ina. Ang turning point sa kanyang buhay ay dumating isang maulan na hapon habang siya ay nagtatrabaho bilang waitress sa isang cave. Lumitaw si Leonora si Navarro na parang isang fairy godmother. Nang makita ang nakababatang babae na may kaakit-akit at natatanging mukhang Pilipina, matangkad na tindig, at katalinuhan sa kanyang mga mata, dagdag pa nang malaman ang kanyang nakakalungkot na sitwasyon. Hindi nag-atubili si Lenny na kupkupin siya. Mula ng araw na iyon, pumasok ang buhay ni Mia sa isang bagong yugto. Inimbitahan siyang tumira kasama ni Lenny. Tinuruan siya ng lahat ng bagay unti-unti. Mula sa paraan ng pananamit, pagme-makeup, hanggang sa kung paano pumorma sa harap ng kamera. Nakita ni Lenny ang potensyal kay Mia at naging determinado na gawing makinang ang magaspang na diamanting ito. Hindi siya nagdalawang isip na mamuhunan ng pera para sa pinakamahal na EFE courses para kay Mia, at binuo ang kanyang imahe bilang isang sikat na influencer, isang talentado at sexing babaeng At hindi siya binigo ni Mia. Sa loob lamang ng 2 taon, ang pangalang Mia ay naging isang sensasyon. Ang kanyang Instagram account, kasama ang kanyang usong platinum blonde na buhok, mapang-akit na katawan at malaking dibdib, at mga high-class fashion photos, ay nakahikayat ng milyon-milyong followers. Naging brand ambassador siya para sa maraming produkto. Laging puno ang schedule ng kanyang pagtugtog sa mga high-end na club sa Keys. Ang kwento tungkol sa mahirap na babaeng si Mia Andres at ang kanyang mabait na ate na si Lenny ay kumalat na parang isang magandang simbolo ng pagiging makatao sa gitna ng kumikinang na Metro Manila. Ngunit iyon ay kwento lamang para sa publiko. Ang katotohanan para kay Mia ngayon ay isang impyerno sa lupa. Sa isang maliit na bahay na nakatago sa isang makipot na eskinita sa Siargao. Ang bahay na lihim niyang binili gamit ang pera ni Victor 2 buwan na ang nakakaraan, ngunit hindi pa naipapangalan sa kanya. Nabubuhay si Mia sa matinding takot. Wala na ang imahe ng isang kumpiyansa at sexing Ang tanging naroon ay isang 25 anyos na babae na may platinum blonde na buhok na ngayon ay tila marka na ng kamatayan, nakabaluktot sa dilim. Hindi siya nangahas na buksan ang ilaw, hindi nangahas na lumabas. Bawat tunog ng makina ng motorsiklo sa kalsada, bawat tahol ng aso ay nakakapagpagulat sa kanya. Ang kaisa-isang teleponong dala niya ay isang lumang keypad phone na walang koneksyon sa internet. Ang buong virtual na buhay niya, kasama ang milyon-milyong followers ay binura na niya gamit ang sarili niyang mga kamay. Nawala na ang karangyaan. Ang natitira na lamang ay ang gulat ng isang mamamatay tao na kasalukuyang nagtatago. Ang pagsiwalat ng mga ebidensya. Samantala sa headquarters ng PPCID, ang perpektong pelus na kortina na nakabalot sa pamilya ni Victor ay unti-unting hinahawi ng mga investigador. Ang kaba ni Victor Navarro ng tanungin tungkol kay Mia, kahit mabilis lamang, ay sapat na upang magdulot ng kanilang unang hinala. Nagsimula silang maghukay ng mas malalim sa mga relasyong namamagitan, at ang panimulang punto ay ang pananalapi. Ang utos na suriin ang bank accounts ng mag-asawa, pati na rin ang kay Mia Andres ay agad na isinagawa. At dito nagsimulang magsalita ang mga numero. Natuklasan ng mga investigador ang malaking halaga ng pera na regular na inililipat buwan-buwan mula sa personal na account ni Victor Navarro direkta sa account ni Mia Andres. Ang perang ito ay walang kinalaman sa kumpanya o negosyo ni Lenny. Ang kabuang halaga ay umaabot sa milyon-milyong piso, sapat upang makabili ng ilang bahay. Ang maskara ng isang tinutulungang inampong kapatid ay nagsimulang gumuho. Hindi ito tulong, ito ay allowance para sa pamumuhay. Ang ikalawang pahiwatig ay nagmula sa telecommunications data na matagumpay na na-recover.
Libu-libong text messages at tawag sa telepono sa pagitan ni Victor at Mia ang naitala sa loob ng mahigit isang taon. Ang nilalaman nito ay hindi usapan ng magbayaw, kundi mga matatamis na salita ng pag-ibig at mga lihim na pagkikita sa mga five-star hotel. Isang madilim at ipinagbabawal na relasyon ang nabunyag. Ang motibo ng krimeng ito ay hindi na isang misteryo. Ang mga pisikal na ebidensya sa crime scene ay lalo pang nagpakipot sa investigasyon. Sa mansyon sa Forbes Park, sinuri ng forensics team ang natirang fruit trees sa hapagkainan. Eksakto sa ikinuwento ni Victor tungkol sa hapunan ng dalawang babae, positibo ang resulta na naglalaman ito ng mataas na dosage ng sleeping pills. Ito ang panimulang punto ng kasong ito. Ang pinakamahalaga, ang security camera system, GC, at mga traffic camera sa kahabaan ng kalsada ay muling binuo ang buong paglalakbay ng krimen. Nakuhanan ng TEDC ng isang bahay sa tapat ng mansyon ang sandali nang umalis ang puting Lexus D460 bandang 9:00 ng gabi. Ang driver nito, kahit medyo malabo, ay makikilala mula sa tindig at ang natatanging platinum blonde na buhok ni Mia sumunod, isang serye ng mga traffic camera ang matagumpay na nakasubaybay sa ruta ng sasakyan patungo sa Laguna. Huminto ito ng matagal malapit sa isang lugar na maraming inabandonang pabrika. At pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakbay sa gitna ng pagkasindak sa mataas na bilis patungo sa punto kung saan natagpuan ito ng nagpapatrulyang pangkat at sinimulan ang paghabol. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay perpektong nabuo. Ang salaysay ni Victor, pinansyal na ebidensya, telecommunications data, at footages mula sa kamera ay bumuo ng isang hindi nakikitang lubid ngunit napakatibay na sumasakal sa kaisa-isang suspect. Ang fairy tale tungkol sa mahirap na babaeng naging matagumpay ay gumuho na. Nag-iwan lamang ito ng hubad na katotohanan tungkol sa isang karumal-dumal na sabwatan na udyok ng kasakiman at inggit. May sapat na ebidensya ang pangkat ng investigador. Formal na inanunsyo ang National Manhunt, Wanted V, para kay Mia Andres sa kasong premeditated murder, pagpatay na sinadya. Ang pag-aresto sa isla ng Siargao. Ang National Manhunt para kay Mia Andres ay inilatag na parang isang higanting lambat. Ang larawan ng sikat na influencer na may platinum blonde na buhok ay lumabas sa lahat ng media. Ang Special Task Force ng PCID, na may pinakamatalas na pamamaraan sa investigasyon, ay nakipag-ugnayan ng malapit sa ABA at sa kapulisan ng iba't ibang probinsya. Alam nila na sa kanyang natutarantang psikolohikal na kondisyon, hindi makakalayo at makakatagal ang salarin. Ang lahat ng mga kahina-hinalang koneksyon at transaksyon ni Mia ay sinubaybayan at ang pinakamahalagang pahiwatig ay lumabas mula sa isang hindi pa tapos na transaksyon sa ari-arian. 2 buwan na ang nakakaraan, ginamit ni Mia ang pera ni Victor para bumili ng isang maliit na bahay sa Siargao, ngunit hindi pa niya naaasikaso ang paglipat ng titulo. Agad-agad, isang elite special team ang ipinadala sa nasabing isla. Matapos ang 3 araw na pagtatago, pamumuhay sa takot at dilim, naubos na ang dalang suplay ng pagkain ni Mia. Ang gutom at uhaw ay nag-udyok kay Mia na sumugal. Suot ang isang sombrero na nagtatakip sa kanyang mukha at isang mahigpit na face mask, palihim na lumabas ng bahay si Mia at pumasok sa isang malapit na convenience store. Nagmamadali siyang kumuha ng ilang pakete ng instant noodles at isang malaking bote ng tubig, sinusubukang kumilos ng pinakamabilis na makakaya niya. Ngunit hindi alam ni Mia na bawat galaw niya ay nasa ilalim na ng surveillance. Eksakto sa pag-abot niya ng pera sa kahera, 2 customer na tumitingin-tingin ng mga paninda sa malapit ang biglang lumapit. Mahigpit na hinawakan ng isang tao ang kanyang kamay. Ang isa naman ay bumulong sa seryosong boses, ngunit sapat ang hina para siya lang ang makarinig. Mia Andres, inaaresto ka namin. Nahulog ang sombrero na nagpakita sa kanyang natatanging platinum blonde na buhok. Ang kanyang magandang mukha sa likod ng maskara ay mukhang namumutla. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat at kawalan ng pag-asa. Ang kanyang pagtakas ay nagwakas. Ang malamig na pag-amin ng salarin. Humarap sa mga investigador sa interrogation room, si Mia Andres ay hindi na si Mia na idolo ng milyon-milyong tagasunod. Ang kanyang platinum blonde na buhok ay mukha ng walang buhay. Burado na ang kanyang make-up, nagpapakita ng isang pagod at walang ekspresyong mukha na nakakatakot.
Wala nang pagtanggi, wala nang pagkasindak, mayroon na lamang malamig na katahimikan nang magsimula niyang buksan ang bawat pahina ng script ng krimen na siya mismo ang sumulat. Nagsimula ang lahat nang bumalik si Kuya Victor mula sa Hong Kong. Bago yon, talagang laking pasasalamat ko kay Ate Lenny. Binigyan niya ako ng bagong buhay. Pero nang dumating si Kuya Victor, doon ko nalaman na ang ibinigay sa akin ni Ate Lenny ay mga bagay na nasa ibabaw lamang. Ang tunay na yaman, ang tunay na kapangyarihan ay nasa kanya. Ikinuwento ni Mia na noong una ay mga palihim na sulyap at hindi sinasadyang pagdikit lamang sa loob ng malaking mansyon na iyon. Si Victor, isang matagumpay na lalaki na matagal na palayo sa asawa, ay madaling naakit sa kabataan, kaseksihan at pagpapakita ng motibo ng kanyang inampong kapatid. Samantala para kay Mia, nakita niya si Victor bilang isang shortcut patungo sa rurok ng kasikatan at kayamanan. Isang landas na hindi kailanman maibibigay ni Lenny. Ang kanilang relasyon ay mabilis na lumalim mula sa malalanding text messages hanggang sa mga lihim na date. Madalas kaming magkita sa isang 5-star hotel, kwento ni Mia na walang bahid ng hiya. Sinispoil niya ako, binibili niya ako ng mga pinakamamahaling luxury items. Sabi niya, mas karapat dapat ako sa lahat ng ito kaysa kay Ate Lenny. Sabi niya, puro trabaho lang ang alam ni Ate Lenny, hindi malambing at ang pinakamahalaga, hindi siya mabigyan ng anak. Lalo pang tumindi ang kanilang kapangahasan. Kapag out of town o umaalis si Lenny para sa trabaho, ginagawa nilang pugad ng pagmamahalan ang mansyon mismo ni Lenny. Ang pakiramdam na iyon ay nakakatakot pero nakaka-excite. Para bang unti-unti kong inaagaw ang lahat ng pag-aari niya, sabi niya, habang isang manipis na ngiti na halos hindi makita ang dumaan sa kanyang mga labi. Ang lihim na drama na tumakbo ng mahigit 1 taon ay natapos din. Isang gabi, naging pabaya si Victor at naiwan niya ang kanyang cellphone sa ibabaw ng mesa. Isang matamis na mensahe mula kay Mia ang pumasok at nabasa ni Lenny. Ngunit ang reaksyon ng mabait na babaeng iyon ay hindi inasahan ni Mia, hindi siya nagselos, hindi siya sumigaw, sabi ni Mia. Ipinatawag niya kami ni Kuya Victor sa kwarto para mag-usap. Umiiyak siya. Sabi niya, alam niyang may pagkukulang siya dahil hindi siya magkaroon ng anak, hindi niya maitali ang asawa niya. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang nakakabaliw na alok. Ang alok na iyon ay isang surrogacy agreement. Tinanggap ni Lenny ang relasyon ni Mia sa kanyang asawa na may isang kondisyon, kailangang ipanganak ni Mia ang isang anak para sa kanila. Pagkatapos ipanganak ang sanggol, makakatanggap si Mia ng 2 milyong piso at kailangang umalis sa kanilang buhay magpakailanman. Ang sanggol ay buong-buong aalagaan ni Lenny. Para kay Lenny, iyon ay isang sakripisyo, isang huling desperadong solusyon upang maisalba ang kanyang pamilya. Ngunit para kay Mia, iyon ay isang pang-iinsulto. 2 milyong piso. Akala niya mabibili niya ang anak ko ng pera at basta na lang akong palalayasin, sabi ni Mia, habang nagsisimulang tumaas ang kanyang boses. Nang oras na iyon, alam kong hindi ko gusto na maging isang surrogate mother lang. Gusto ko ang lahat. Gusto kong maging Senyora Navarro, maging legal na asawa ni Kuya Victor, magmay-ari ng mga naglalakihang assets ng kanilang automotive industry mula sa Hong Kong. Si Ate Lenny. Sa kanyang kabutihan, ay isinulat na ang wakas ng kanyang sariling buhay. Nagpanggap si Mia na sumasang-ayon. Ngunit sa kanyang isipan, isang perpektong plano ng pagpatay ang nagsimulang mabuo. 2 linggo ang lumipas, sinabi niyang gusto niyang maghanda ng isang intimate na hapunan para lamang sa kanilang dalawa bilang tanda ng kapayapaan. Sa loob ng fruit juice, dinurog niya ang mataas na dosage ng sleeping pills na nabili niya online. Wala siyang kaalam-alam, malamig na ikinuwento ni Mia, matapos inumin ang juice niya. Nasabi pa niyang medyo nahihilo siya at pagkatapos ay bumagsak sa mesa, nawala ng malay. Ang mga sumunod na kilos ni Mia ay naging sistematiko. Kinalagkad niya ang walang malay na katawan ni Lenny papunta sa garahe at ipinasok sa likurang upuan ng sasakyan. Nagmaneho siya papunta sa isang abandonadong pabrika sa Laguna na dati na niyang pinuntirya. Sa tahimik na lugar na iyon, ginamit niya ang isang inihandang lubid upang sakalin hanggang mamatay ang babaeng tumulong sa kanya. Wala akong naramdaman. Ako si Mia, ang naisip ko lang ng mga oras na iyon ay isa siyang hadlang na kailangang alisin.
Pagkatapos pumaslang, ipinasok niya ang bangka isa sako ng wedding gown, inilagay sa trunk, at nagmaneho patungo sa dagat upang itapon ang bangkay. Ngunit dahil sa gulat at pagkasindak ay hindi niya nakontrol ang pag-apak sa silinyador, kaya't napansin siya ng highway patrol. Ang paghabol ay nag-udyok sa kanyang iwan ang sasakyan at tumakas. Sumakay ako ng night bus ng gabiring iyon papuntang Roro hanggang makarating sa Siargao. Inisip ko na ilang araw lang ay hupa rin ang lahat. Pero nagkamali ako. Ang buong kwento ay isinalaysay ng sunod-sunod na may mga nakakakilabot na detalye nang walang ni isang patak ng luha, nang walang kahit katiting na pagsisisi. Tahimik ang interrogation room, tanging ang hubad na katotohanan tungkol sa walang hanggang kasakiman at kasamaang nakatago sa likod ng marangyang anyo ang naiwan. Ang hustisya at aral ng kasamaan. Sa harap ng mga huwes na may hindi mapapasubali ang ebidensya at ang kanyang malamig na pag-amin, kailangang harapin ni Mia Andres ang hustisya. Batay sa mga katotohanan ng paglilitis, idineklara ng korte ang kanyang ginawa bilang premeditated murder sa ilalim ng Article 248 ng Revised Penal Code, taglay ang pambihirang antas ng kalupitan at karahasan. Iginawad ng korte ang pinakamataas na parusa na naaayon sa batas, reclusion perpetua, panghabang buhay na pagkakulong. Isang nararapat na parusa para sa isang malupit na gawain at pagtataksil sa tiwala ng taong tumulong sa kanya. Si Victor Navarro, bilang pangunahing mitsa ng trahedyang ito at sa kanyang pagtataksil, ay kailangan ding humarap sa mga legal na parusa at panghuhusga ng lipunan para sa kanyang mga ginawa. Ang kasong ito ay sarado na, ngunit ang alinggaw nito ay mananatiling isang matinding babala para sa ating lahat. Ipinapakita ng kasong ito ang nakakabahalang kapangyarihang manira ng walang hanggang kasakiman at inggit na kayang baguhin ang isang tao upang maging isang demonyo. Ito rin ay isang mapait na aral tungkol sa kabutihan. Na ang pagiging mapagbigay at habag ay dapat ilagay sa tama. Kung hindi, ito ay magiging sandata lamang para sa mga gumagawa ng masama. Sa likod ng kinang ng isang social media influencer, sa likod ng milyon-milyong tagasunod, maaaring mayroong malalim na bangin